Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers ay problemado nga sa kanilang depensa at bench production. Simula sa buwan ng Disyembre ay 29th o second to the last sila sa defensive rating at nasa pinakadulo naman sila pagdating sa bench points. Sila nga ang may worst bench kung scoring ang pag-uusapan sa buong NBA ngayon. Originally nga ang target ng Dallas Mavericks sa Luka Doncic trade ay si Dalton Knecht na mainit ang shooting nung mga oras na yun. Gusto nga nila itong mamentoran ni Klay Thompson. Ganun pa man, hindi nga ito binigay ng Lakers. Bagkus ang binigay nila ay si Max Christie na isang developing 3&D player. At ngayon ay napakaganda na nga ng nilalaro nito para sa Mavs. Averaging 13 points and 4 rebounds per game on 48.5% shooting sa field and one of the best 46% shooting sa 3-point line. In fact, yan nga ang highest percentage ng isang starter sa buong NBA ngayon. Sa sobrang ganda nga ng nilalaro niya ngayon ay napunta na sa kanya ang starting position at mga minuto ni Klay Thompson. Habang si Dalton Knecht nga ay bibihira na mabigyan ng minuto na sa Lakers at malamya pa ang kanyang depensa. At isa pa nga ay 22 years old pa lamang si Max Christie kumpara kay Dalton Knecht na 24 years old na. Nagkamali nga dito ang Lakers dahil nag-invest sila ng multiple years sa pag-develop kay Max Christie, subalit dahil sa pag-trade nila dito ay tila ba Mavs nga ang umani ng bunga na kanilang tinanim. At ang masaklap pa ngayon ay ang kayang ibigay ni Christie ay ang dalawang bagay na desperately ay kailangan ng Lakers sa ngayon. At yan nga ay ang shooting at ang depensa. Si Dalton Knecht nga ay tila ba hindi na naka-move on sa pagkaka-cancel ng trade at nawala na ang kumpiyansa sa kanyang sarili. Posible nga siyang maging trade candidate kasamang isang second round pick kapalit si Keon Ellis ng Sacramento Kings. Ayon nga yan sa iba't ibang rumors. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang nababatikos naman ngayon si Jalen Williams ng OKC Thunder matapos ang statement na hindi naman daw sa pagmamayabang ay napakadalas nga daw nilang manalo the last 3 years kaya naman tuwing natatalo nga daw sila ay nagkakagulong lahat. Mga tao lang nga daw sila at hindi naman mga superhero. Hindi nga natuwa mga fans dito dahil si Jalen Williams din ang nagsabi noon na pwede na silang ihalin tulad ni SGA sa Jordan Pippen duo at tatalunin nga daw nila ang Prime Warriors team noon with Kevin Durant at ng 95-96 Chicago Bulls na nanalo ng 72 regular season games. Naipundo din ng ilang fans sa simula nang bumalik si Jalen Williams sa team ay napadalas nga ang talo ng OKC. Sila nga ay may record lamang na 7 wins and 6 losses sa kanilang last 13 games at muntik pa nga silang matalo ng Utah Jazz sa overtime sa kanilang last game. Noon nga ay madaming naniniwala na may kakayahan silang basagin ng 73 wins and 9 losses regular season record ng Golden State Warriors. Subalit matapos na mapadalas ng kanilang mga talo lately, bumagsak na nga ang expectations ng mga fans and media sa kanila. Ganun pa man ay hawak pa rin nga nila ang best record sa buong NBA na 31 wins and 7 losses. Subalit hindi na sila mukhang untouchable tulad sa mga naunang buwan ng season na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?